mga maling pag-unawa, maling puro-puro, maling pananaw at mga pag-aalinlangan. To the first of the two World Trade Center. 5 beses na sila الأربع يتسابقن في معاملة سامح ويطلبن Bibigyang linaw at kasagutan ng mga mangangaral ng Islam. Ito ang Ikaw at ang Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Sa lahat po ng kapatirang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at pagbati po ng kapayapaan, magandang araw sa lahat po ng kababayan natin na sumusubaybay sa programang Ikaw at ang Islam. Alhamdulillah, ako po ay nagpapasalamat sa napakagandang katanungan na atin pong bibigyan ng kasagutan sa araw na ito. Ito po ay ang tanong na papaano ba maging isang Muslim. Ang unang nais kong banggitin sa paksang ito ay marahil ito ay natatanong ng ating mga kababayan sapagkat palatandaan na sila ay malapit na po sa pananampalatayang Islam. Sapagkat ang katanungan na papaano maging Muslim ay para bang nag-iisip tayo at naghahanda ng ating sarili at tinitingnan ng ating sarili na tayo ay nasa loob na ng reliyon ng mga Muslim. Yan po ang una, kaya higit po ang aming pagkagalak sa tuwing kami po ay nakakatanggap ng ganitong uring katanungan. At nais ko rin pong bigyan ng linaw bago po tayo magpalawig sa pagsagot ng katanungang ito, ay ang mabigyang linaw ang kahulugan ng Muslim. Sapagkat merong nagsasabi o meron palang nagkakamali na ang Islam o Muslim ay pareho. Dapat nating malaman na iba ang Muslim. Ang Muslim ay siyang tao at ang reliyon ay siya at ang Islam ay siya namang reliyon. At ang kahulugan nito linguistically, ang Muslim ay siyang sumusunod, tumatalima, sumusuko sa kagustuhan ng nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang Islam naman ay ang ganap na pagsuko sa mga kautusan ng Diyos at paglayo sa mga pinagbabawal ng Diyos na tagapaglikha. So iniulit ko at binibigyan ng diin at binibigyan ng linaw na ang Muslim, siya ang tao, siya ang hindi man tao, sapagkat sabi ng ating mga scholar, maging mga ibang nilikha ay tinuturing na Muslim, tulad ng nasa paligid nating kalikasan. Subalit sa pagkakataon na ito na pinag-uusapan natin, ang Muslim, siya yung taong sumusunod po sa pananampalatayang Islam. Ito, ang dalawang ito ay galing sa salitang ugat na aslama. Ibig sabihin ng aslama ay sumuko. Ayan po, nagpasakop. Pwede rin yan. At marami pang ibang kahulugan sapagkat ang wikang Arabe ay sadya pong napakayaman. Yan po. So, paano ba maging Muslim? O rather, paano pumasok sa pananampalatayang Islam? Unang-una po, sa pananampalatayang Islam, wala pong bautismo, walang binyag, ibig pong sabihin, walang seremonyas na binabayaran. Na nakakalungkot at nangyayari po sa napakaraming pananampalataya ngayon, na ang pagpasok o pagiging miyembro sa kanilang simbahan o reliyon ay may kinalaman sa pananalipi o merong binabayaran. Yan po ay wala sa Islam, bagkos pinagbabawal. Opo, na sa tuwing merong magmumuslim ay magkakaroon ng pagsingil ng pera. Wala po yan sa Islam. So, walang
paglubog ng tubig na katulad na nagaganap, nakasaad sa Biblia na kailangan ilubog sa tubig para maging miyembro, wala din po yan sa pananampalatayang Islam. Sa makatuwid po, anong meron sa Islam? Sa pananampalatayang Islam, sa tanong na paano po ba maging Muslim, meron po tayong tinatawag na shahada. Ang shahada po ay, ang kahulugan nito sa wikang Pilipino ay pagsaksi. Opo. Sapagka nagawa ito ng tao, sumaksi siya, ay nagiging Muslim po siya o pumapasok siya sa pananampalatayang Islam. Subalit, ang pagsaksi na ito o ang shahada na ito ay napapalooban po ng dalawang kondisyon. At ito po ang tinatawag nating ang pagtanggap at pagtanggi. Yun lang po. Sapagkat may kondisyon, sapagkat pag hindi natin nagawa ang dalawang kondisyon na ito, sa makatuwid ang ating ginawang shahada ay hindi po tama at hindi katanggap-tanggap. Dalawang bagay lamang po. Ano po yan? So inuulit ko, dalawang bagay, hindi natin kailangan ng anumang papeles sa pagpasok ng Islam o kailangan ng lulubugan ng tubig o babayaran ng pera. Ano itong dalawang bagay na pagka nagawa natin, ay magiging Muslim tayo anytime, anywhere. Kahit saan natin gusto, kahit anong oras man natin naisin. Ano po yun? Una, ang pagtanggap. Anong tatanggapin natin? Tanggap ba natin na ang Diyos ay si Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah. Kung tanggap natin na si Allah, siya ang Diyos, ay meron na po tayong isa sa dalawang kondisyon. Subalit kailangan ipaliwanag, sino ba si Allah? At marahil, pag pinag-usapan natin sino ba si Allah, ay hindi sasapat ang ating oras. Subalit, para po sa mga kababayan nating Kristiyano, ipagpapauna ko po na si Allah ay hindi po bago sa inyo at sasabihin ko pong kilala po ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat ang Kristiyano po ay tinuturing na people of the book. Sila ay ang mga angkan na napahayagan ng kasulatan, sa makatubid sila po ay naniniwala sa mga naunang propeta. Katulad ni Moises, Abraham, Solomon, David. Ang lahat ng mga propetang ito ay nakasaad po sa aklat ng Kristiyano at sila po ay naniniwala sa kanila, nananampalataya sa kanila kahit hindi nila sila nakita. Sa makatuwid naniniwala sila kay Allah. Bakit po? Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagsugo sa kanila. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang sinasamba ng mga propeta. So pagka sinabi natin kayo po'y naniwala kay Moises, naniwala kayo kay Allah. Bakit? Ang nagsugo po kay Moises ay si Allah. At ang sinamba ni Moises ay si Allah. Pag sinabi niyo pong naniniwala kayo kay Abraham, ay naniniwala po kayo kay Allah. Kapagkat ang nagsugo kay Abraham ay si Allah at ang sinamba ni Abraham ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang hahatol sa araw ng paghuhukom. Sa isang Kristiyano, kabilang sa ating pananampalataya o sa inyong pananampalataya ay ang maniwala sa kabilang buhay. At kabilang sa mga tagpo sa kabilang buhay ay ang paghatol. Sino bang hahatol? Ang hahatol po doon ay si Allah subhanahu wa ta'ala at doon makakamit ng tao ang pinakamataas at pinakapantay na uri ng katarungan. Si Allah, tinatawag din po siyang Ar-Raziq, ang tagapagtustos, ang tagapagbiyaya, na kahit gaano kasipag ng isang tao, kailangan pa rin niyang manalig sa biyaya ng Diyos. Sapagkat siya pa rin ang nagbibiyaya, si Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pa pong ibang katangian, subalit yan po ang gusto natin ipagpauna. Para mo makuha ang shahada, at pagtagumpayan ang shahada o ang pagsaksi na sinasabi natin para pumasok sa pananampalatayang Islam, isa po sa dalawang kondisyon nito ay ang tanggapin na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tunay at tanging nag-iisang Diyos. Pangalawa po, sa dalawang kondisyon. Dahil tinanggap natin si Allah na siya ang tunay at tanging nag-iisang Diyos, ang pangalawang kondisyon po natin ay ang itakwil, itanggi, itatwa ang lahat ng Diyos-Diyosan. So pag sinabi pong Diyos-Diyosan,
Hindi po totoong Diyos. Sapagkat ganyan sa wikang Pilipino, kapag inulit-ulit natin ang salita, ibig sabihin, hindi totoo. Pag sinabi nating bahay, bahay-bahayan, hindi totoong bahay. Tao, tao-tauhan, hindi tunay na tao. Sa pagkakataong ito, ang pinatatakwil po ng pananampalatayang Islam ay ang Diyos-Diyosan. Mga hindi po totoong Diyos sapagkat sa panahon natin ngayon naglipa na ang napakaraming Diyos-Diyosan. May Diyos na gawa sa kahoy at alam nyo na ang tinutukoy ko. Diyos na gawa sa simento, marmol, plastic, salamin. Lahat po ginawa ng Diyos ng mga tao ngayon. Kahit ano pong bagay ay ilalagay nila sa kanilang altar, lalagyan ng bulaklak, kandila, at doon po sila mananalangin magpapasalamat. Sa makatuwid, ginawang Diyos at hindi tunay na Diyos. Ito pong lahat ay tinatakwil. Kahit tao, pag ginawang Diyos, ay hindi nagiging kumpleto ang pagsyahada o ang pagsaksi mo o ang pagpasok mo sa Islam. At ang hinahalimbawa ko dito, pinakahalimbawa na ginawan Diyos na tao ay si Propeta Jesus. Bigyan ko na rin po ng linaw, si Propeta Jesus po, pag nag-Muslim ay isang Kristiyano, hindi po siya tinatakwil. Sapagkat ang salitang takwil ay ang lumayo, kalimutan, hindi po. Ang magiging gawain ng isang tao na nag-Muslim sa harap ni Jesucristo ay ang mahalin siya at itrato siya ng pagtrato na inutos ng Diyos. Sapagkat sa pananampalatayang Islam, si Jesucristo po ay kabilang sa dakilang propeta ng Diyos na tagapaglikha. So, hindi po mabubura si Jesucristo sa buhay nyo, bagkos ilalagay nyo siya sa tama. Sapagkat si Jesucristo, sa talata sa banal na Quran at ganun din sa Biblia ay nagpakilala ng maraming beses na ano po, na siya po ay sugo ng Diyos. Hindi po hihigit doon. Kaya kung tayo ay nagbabalak pumasok sa pananampalatayang Islam at si Jesucristo ay tinuturing nating Diyos, katulad ng ilang mga katangiang ipinagpauna nating para kay Allah subhanahu wa ta'ala na tagapagtustos, hahatol sa araw ng paghuhukom, hindi po magiging ganap ang pagyakap sa pananampalatayang Islam. Bagkos, ang dapat po ay ituring siya, mahalin siya na bilang kabilang sa mga dakilang propeta ng Diyos. Ayan po. So sa pamamagitan ng dalawang kondisyon na ito, nagiging Muslim po ang isang tao. Ano po ulit yun? Tatanggapin niya na si Allah subhanahu wa ta'ala siya yung Diyos at itatakwil niya ang mga Diyos-Diyosan. At sunod-sunod na po ang magiging aalamin ng isang tao para makumpleto po ang pananampalataya niya. Subalit hindi po pinahirap ng Diyos yan. Hindi po pinahirap ng Diyos sapagkat sa sandaling kinaya niyong tanggapin ng Diyos at itakwilan ang Diyos-Diyosan, ay magkakamit nyo o makakamtan nyo po yung tinatawag na syahada. Ngayon, meron pong mga misconception o maling pagkaunawa. Meron kasing mga tao na marahil ay kumbinsido na sa pananampalatayang Islam, subalit meron silang kaisipan na pag sila ay nag-Muslim, ay kailangan gawin nila ito, gawin nila yan, gawin nila yun, na nagiging dahilan para sila hindi pumasok sa pananampalatayang Islam. Para bang sila ay nasisilaw sa laki ng obligasyon. Mali po itong kaisipan. Bakit? Sapagkat ang isang tao pag nagsyahada, ibig sabihin nagsyahada, sumaksi, o nagdeklara ng kanyang pananampalataya, o nagdesisyon pumasok sa Islam, sabi ng ating mga scholar, isa ang ating obligasyon. Ano po yun? Yun po ay ang alamin, pag-aralan ang pananampalatayang Islam. Sapagkat sa pananampalatayang Islam, hindi po magiging obligado sa inyo ang isang gawain pag hindi po natin ito nalalaman gawin. Yan po. Bilang paglilinaw, ako po'y magbibigay ng halimbawa. Maraming taong yumakap sa Islam. Mga Pilipino, mga taga Luzon, taga Bisaya at ganun din sa Mindanao. Especially mga nagpupunta sa Saudi Arabia. Yumakap sila sa pananampalatayang Islam. Halimbawa, ang isang taong yumakap sa Islam at siya ay 10 taon na naging Muslim. Pagdating sa araw ng paghuhukom, siya ay lilitisin ng Diyos. Ayon sa 10 taon niyang pagkakayakap sa Islam, sapagkat sapat yung 10 taon para ikaw ay matuto ng maraming doktrina sa pananampalatayang Islam. Subalit yung taong yumakap sa Islam at nagugol lang niya at meron lang siyang 1 araw at pumanaw na siya kaagad pagkayakap niya sa pananampalatayang Islam, hindi siya masyadong tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming katanungan. Sapagkat 1 araw lang,
Sapat na natanungin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na nung dumating ba sa kanya ang mensahe ng Islam ay tinanggap niya ito? Nakita niyo po ang pagkakaiba? So yung isang araw ka lang sa Islam, hindi ka tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming katanungan. Yan po ang nais nating ipaliwanag dito at napakarami talagang misconception. Pero ito bilang panghuling pananalita, napakadali pong yumakap sa pananampalatayang Islam sa taong nagnanais ng gabay na nagmumula sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito po mga tagapanood at kami nag-aanyaya sa inyo na subaybayan palagi ang programang Ikaw at ang Islam. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.